Meron po tayong bagong datos tungkol kay XRP Ledger na siguradong makakapukaw ng atensyon ng mga crypto enthusiast. Ibinahagi po ng isang XRP validator ang detalyadong report tungkol sa electricity consumption at carbon emissions ni XRP Ledger. Ang resulta ay nagpapakita na si XRP ay nananatiling isa sa environmentally friendly na blockchain networks sa buong mundo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, gaano nga ba kaliit ang electricity consumption ni XRP Ledger? Yan, meron pong tweet rito si Vet. Yan, at pinapakita po niya rito yung screenshot ng datos ng XRP Ledger metrics. Ayan, nakikita po natin dito yung carbon footprint at saka yung electricity consumption. Kaya yan, paliwanag po natin kung ano yan. Ayon po sa datos ay kumukonsumo ang XRP Ledger ng humigit kumulang 493,677 kilowatt hours kada taon. Ayan, yung isa po palang datos. Ayan. Kung ikukumpara po kada pirasong XRP, ang paggamit nito ay nasa 4 zero digits, 22, 40, 54 watt hours lamang. At kung per transaction naman ang sukatan, nasa 0.20, 10, 78 to 55 watt hours lamang ito. Sa market impact, ang sobrang baba ng energy demand na ito ay nagbibigay po ng matinding edge kay XRP sa harap ng mga regulators at institutions na nagiging mas conscious sa environmental impact ng blockchain. Kung mas marami pang institution ang maghanap ng eco-friendly na blockchain para sa kanilang operasyon, posible pong madagdagan ang demand kay XRP sa hinaharap. Ngayon ay gaano naman po kababa ang konsumo ng isang transaction sa XRP Ledger? Ipinaliwanag po ng validator na ang isang transaction kay XRP Ledger ay kumukonsumo lamang ng electricity na halos kapareho ng pagpapatakbo ng isang LED light bulb or LED na light bulb sa loob ng isang millisecond. Kaya sa market impact, dahil dito sa XRP po ay may malinaw na branding na eco-friendly. Ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na adoption mula sa mga kumpanya na mayroong environmental commitments. Ngayon ay ano naman ang carbon emissions ni XRP Ledger? Ayan, dito naman po tayo sa isang datos na ito. Batay po sa parehong report, ang kabuuang emissions ni XRP Ledger sa isang taon ay nasa 63 metric tons ng CO2 equivalent. Kung per XRP po ang basihan, ito po ay nasa 20 digits 903 milligrams CO2 equivalent lamang. Samantala kada transaction nasa 8.10 to 58 milligrams CO2 equivalent. Sa market impact, ang ganitong sobrang baba na carbon emissions ay nagbibigay po kay XRP ng napakalaking advantage sa sustainability narrative. Sa panahon ngayon na ang ESG compliance ay mahalaga para sa mga kumpanya, malaking pabor ito kay XRP para makuha ang tiwala ng mga financial institutions. Ngayon ay gaano po kaliit ang footprint ng XRP kumpara sa ibang bagay. Ayan, inihalin tulad po ng validator ang buong yearly footprint ni XRP Ledger sa isang transatlantic flight gamit ang Boeing 747. Isipin na lang natin ang isang buong global blockchain network na kayang magproseso ng milyong-milyong transactions ay may carbon impact lang na kasing laki ng isang flight. Kaya sa market impact, ang ganito pong comparison ay madaling maintindihan ng publiko at regulators. Kapag mas na-highlight ang efficiency na ito, mas lalaki po ang posibilidad ng adoption at regulatory approval para kay XRP. Ngayon ay paano naman si Bitcoin kung ikukumpara? Yan, naging mas mainit po ang usapan ng may nagtanong tungkol sa comparison kay Bitcoin. Batay po sa datos mula sa Digiconomist, ang Bitcoin po ay may annual carbon footprint
na nasa 104 million tons ng CO2 equivalent. Ang electricity consumption naman nito ay nasa 187 terawatt hours kada taon. Kaya sa market impact, dahil dito malinaw po ang agwat sa pagitan ni Bitcoin at XRP. Kung ang mga bansang may environmental restrictions ay pipili kung aling blockchain ang susuportahan, mas malamang na si XRP ang magiging mas katanggap-tanggap. Gaano naman po kalaki ang agwat ng XRP Ledger kumpara kay Bitcoin? Kung ikukumpara po ang 63 tons na CO2 equivalent ni XRP ay halos 1.6 million times na mas maliit kumpara sa 104 million tons ni Bitcoin. Sa transaction naman, ang isang Bitcoin transaction ay naglalabas ng 578 kilograms ng CO2. Samantalang ang isang XRP transaction ay nangangailangan lamang ng napakaliit na 40 digits 2 kilowatt hours ng energy. Kaya sa market impact, ito ay hindi lamang nagpapakita ng efficiency ni XRP, kundi maaari ring maging driver ng narrative na si XRP ang mas sustainable na future blockchain para sa global finance. Kapag mas pinalakas ito sa marketing at adoption, posibleng tumaas po ang value ni XRP sa long term. Ano naman po ang kahulugan ng bagong datos na ito? Ang paglabas ng mga updated figures ay nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba ng mga blockchain consensus models. Habang si Bitcoin ay nakadepende po sa proof of work na sobrang energy intensive, si XRP Ledger ay gumagamit po ng consensus-based system na mababa ang energy requirement. Kaya sa market impact, ito po ang uri ng datos na gustong makita ng mga regulators, investors at saka institutions. Maaari itong magresulta sa mas mabilis na acceptance ni XRP bilang global settlement layer, lalo na kung mas pinapahalagahan ang efficiency at environmental sustainability. Yan bilang panghuli, ang bagong report na ito ay nagpapalakas po sa position ni XRP Ledger bilang isa sa pinaka eco-friendly na blockchain sa mundo. Kung ikukumpara po kay Bitcoin, halos walang laban pagdating po sa energy efficiency at carbon emissions. Para sa akin, ito ay isang napakalaking advantage na pwedeng maging tulay or bridge para kay XRP na makakuha ng mas malaking institutional adoption sa mga darating na taon. Sa tingin ko, habang ang narrative ng crypto ay unti-unting lumilipat sa simpleng speculation papunta sa sustainability at real-world utility, si XRP ay may malinaw na edge. At kung magpapatuloy po ang trend na ito, maaaring lumakas palalo ang demand at presyo ni XRP sa global market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.